May mga lugar na hindi ka binabalik, binabawi ka. Barrio San Isidro, Quezon. 10 taon akong umiwas sa lugar na ito. 10 taon sa Maynila, sa traffic, sa buhay na hindi nagtatanong ng kung ano ang nakaraan. Pero nang mamatay si Lolo Andres, wala na akong dahilan para iwasan pa ito. 5:00 ng hapon nang dumating ang bus sa bayan. Sinalubong ako ni Cardo, pinsan ko. 3 taon na nakakatanda, palaging may rosaryo sa kamay. Ika ni Cardo, seryoso ka agad. Matagal ka naming hinintay, Marco. Matagal. Ika ko, bumaba ng bus. 6 na oras ang biyahe mula sa Maynila, Cardo. Wala akong magagawa sa traffic. Umiling siya, sambit ni Cardo. Mababa ang boses. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Habang naglalakad kami patungo sa bahay ng pamilya, napansin ko ang mga pagbabago sa baryo. Mas kaunti ang mga tao sa kalsada kaysa dati. Ang mga bahay ay nakakulong. Mga pintuan ay nakasara. Kahit hapon pa lang. Ang mga bata na dati ay naglalaro sa labas, wala. Tanong ko kay Cardo, bakit parang walang tao? Buntong hininga ni Cardo. 3 linggo na lang ang piyesta, Marco. At may nangyayari. Ika ko. Anong nangyayari? Tumingin siya sa akin. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko makilala sa pinsan kong. Palaging nakangiti noon. Takot. Wika ni Cardo. Isasalaysay ko sa'yo sa bahay. Hindi maganda ang kwentong ito para sa lansangan. Nang dumating kami sa bahay ng pamilya, ang una kong napansin ay ang amoy, sampagita, kandila at isang bagay pa, matamis at maasim ng sabay na hindi ko mapangalanan. Pumasok si Cardo, sinundan ko siya. Sa sala nakaupo ang mga kamag-anak, mga tiyahin, tiyuhin, mga pinsan, lahat ay tahimik. Lahat ay nakatingin sa akin nang pumasok ako. Parang hinihintay nila ako. Ika ni Tiyahin Nena, ang panimula. Nandito ka na rin, Marco. Maigi. Ika ko, nagtataka. Maigi? Bakit parang malaking bagay na nakarating ako? Walang sumagot agad. Pagkatapos, nagsalita si Tatay Berting mula sa sulok. Hindi, kamag-anak ko siya. Pero siya ang pinuno ng baryo. Laging kasama ng pamilya namin sa malalaking okasyon. Sambit ni Tatay Berting, mabigat ang boses. Dahil kailangan ka namin dito, anak. Hindi lang para sa libing ng iyong lolo. Bago pa man niya matapos ang pangungusap, narinig ko ang isang bagay mula sa labas ng bintana. Isang tawa. Matanda. Malalim. Parang galing sa malalayong lugar. Lahat sa sala ay huminto. Lahat ay tumingin sa bintana. Tanong ko, mahinahon, sino yun? Walang sumagot. Pero nakita ko kung paano humawak si Cardo sa kanyang rosaryo ng mahigpit. 3 pangalan na ang nawala sa Barrio San Isidro sa nakaraang 2 taon. Lahat ay hindi nahanap. Ikinuwento ito sa akin ni Cardo ng gabing iyon. Habang nakaupo kami sa likod ng bahay, may kandila sa pagitan namin. Ika ni Cardo, mahinahon, pero puno ng takot. Una, si Mang Celso. 2 taon na ang nakalipas, isang gabi, bago ang piyesta. Lumabas siya ng bahay para umihi sa labas. Gawin niya yun at hindi na bumalik. Nakinig akong mabuti. Napatuloy si Cardo. Pangalawa, si Ate Rosing, ang may bahay ni Mang Celso. 1 taon nang nakalipas,
Sinabi niyang may narinig siyang tinig ng asawa niya mula sa bundok. Sinundan niya. Huli siyang nakita sa gilid ng ilog. Nakatayo. Nakatingin sa tubig. Kinabukasan wala na siya. Tanong ko, at ang ikatlo, buntong hininga ni Cardo. Sambit ni Cardo, si Totoy, 13 taon. 1 buwan na ang nakakaraan. Naglalaro sa labas ng bahay nila nang biglang tumigil. Nakatingin daw sa malayo. Tapos naglakad papunta sa kagubatan. Sinundan ng ina niya pero nawala sa kanyang paningin sa loob ng ilang segundo lang. Tahimik akong nakinig sa lahat ng ito. Ika ko, maingat. Ano ang paniniwala ng mga tao? Anong nangyayari? Tumingin si Cardo sa akin. Wika ni Cardo. Alam mo ang sagot, Marco. Alam mo kung bakit tahimik ang buong baryo. Alam mo kung sino ang pinagbibintangan. Ika ko kahit ayaw ko. Si Aling Trining? Tumango si Cardo. Sambit ni Cardo. Si Aling Trining ang matandang babae sa dulo ng baryo. Ang babaeng walang pamilya. Ang babaeng may hardin na puno ng mga halamang hindi karaniwang lumalaki sa lugar na ito. Ika ko, makatwirang sinubukan. Cardo, alam mo naman na ang mga ganitong akusasyon. Putol ni Cardo. May nakakita, Marco. Natigilan ako. Nagpatuloy si Cardo. Si Mang Pepe, ang katabing bahay ni Aling Trining. Isang gabi, bago mawala si Totoy, nakita niya si Aling Trining sa hardin niya, hating gabi. Nag-iisa, may hawak na itim na manok, nagsasalita sa hangin. At pagkatapos, huminto si Cardo. Tanong ko, pagkatapos? Ika ni Cardo, bulong. Pagkatapos ay tumingin si Aling Trining sa direksyon ni Mang Pepe. Kahit hindi siya dapat makita ng matanda sa dilim at ngumiti. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa lumang kwarto ko. Ang kwartong pinalaki ako ng lolo at lola ko. At nakatingin sa kesame. Rational ang isip ko. Mayroon palaging paliwanag. Mayroon palaging mas simpleng katotohanan kaysa sa mga alamat ng baryo. Yun ang sinasabi ng isip ko. Pero ang katawan ko ay hindi panatag. At sa sandaling yun, sa pagitan ng pagtulog at pagpupuyat, narinig ko ang isang boses. Malambot, mahal, kilala. Boses ni Lola Sela, galing sa lahat ng dako. Marco, huwag kang lumabas ng gabi. 7 gabi, huwag kang lumabas. Bumangon ako ng mabilis. Walang sinuman sa kwarto. Pero ang amoy ng kanyang pabango, sampagita at luya, nandoon pa rin. Kinabukasan ng umaga, may bagong mukha sa baryo. Pumunta ako sa palengke para bumili ng pagkain. Gawi ko yun kahit bata pa. Palagi akong pinaaabot ng lola ko para sa mga gulay at isda sa umaga. Habang pumipili ng kamatis, may kumalabit sa aking balikat. Lumingon ako. Isang babae, kaedad ko rin. Ang mata ay kayumanggi at matalim. Ang ngiti ay may kasamang tanong. Ika ng babae, ikaw ba si Marco? Ang apo ni Lolo Andres? Ika ko, nagtataka. Oo, ikaw ay? Ngumiti siya. Wika ni Elena. Elena, lumipat kami dito ng nanay ko 3 taon na ang nakaraan. Kilala ko ang iyong lolo. Mabait na tao. Pasensya na sa nangyari. Magkasama kaming naglakad pabalik mula sa palengke. Magkatabing direksyon pala kami. Habang naglalakad, nagtanong si Elena. Tanong ni Elena, matagal ka nang wala dito ano? Napansin ko na hindi ka kilala ng karamihan. Ika ko, 10 taon.
Matagal na. Sambit ni Elena. Bakit ka umalis? Sandali akong tumigil. Sagot ko, maingat. May mga bagay na mas madaling harapin sa malayo. Tumingin siya sa akin. Hindi nagpilit ng sagot. Naiintindihan. Sa kanto ng daan, bago maghiwalay, biglang nagsalita si Elena. Eka na Elena, mas mababa ang boses. Marco, ingat ka habang nandito ka. Nagtataka akong tumingin sa kanya. Tanong ko, bakit sinasabi mo yun? Dahan-dahan siyang huminga. Wika ni Elena. 3 linggo na lang ang piyesta at sa baryo na ito, ang panahon bago ang piyesta ay hindi ligtas para sa lahat. Ika ko, narinig ko na yan, ang mga nawawala. Tumingin siya sa akin ng tuwiran. Sambit ni Elena. Hindi lang basta nawawala, Marco. Pinipili sila at ang pagpili, hindi random yon. Bago pa man ako makapagtanong ng higit pa, lumakad na siya. Naiwan ako sa kanto, hawak ang bag ng mga gulay at isang bagong tanong sa isipan. Pinipili sila? Hindi random? Kung gayon, sino ang pumipili? Nang gabing yon, ikinuwento ko kay Cardo ang nakilala kong si Elena. Nagbago ang mukha ni Cardo. Tanong ko, ano nangyayari? Kilala mo siya? Ika ni Cardo, maingat. Kilala ko ang nanay niya, si Aling Karing. Siya ang... Huminto siya. Tanong ko, siya ang ano? Buntong hininga ni Cardo. Sambit ni Cardo. Siya ang dating katuwang ni Aling Trining bago sila nagkatalo. Sa ika-4 na araw ko sa baryo, nagpasya akong makita si Aling Trining. Lahat ay nagsabi na wag. Si Cardo, si Tia Hinena, maging si Tatay Berting. Pero ang sinasabi ng mga tao ay laging mas mahalaga kaysa sa sinasabi nila. Nag-iisa akong naglakad patungo sa dulo ng baryo pagkatapos ng tanghalian. Ang bahay ni Aling Trining ay naroon, mas maliit kaysa naiisip ko. Kulay abong kahoy. May hardin sa paligid na puno ng mga halaman na hindi ko mapangalanan. Ang mga dahon ay malalim na berde. Ang mga bulaklak ay pula at itim na pagsalit-salit. Tumigil ako sa pintuan. Bago pa man ako kumatok, nagsalita ang isang boses mula sa loob. Wika ni Aling Trining, parang alam na niya. Pumasok ka na. Matagal na kitang hinihintay. Pumasok ako. Ang loob ng bahay ay puno ng amoy ng mga damo at langis. Mga banga sa mga sulok, mga tali na may kakaibang hugis na nakasabit sa kesame. Sa gitna ng sala nakaupo si Aling Trining, isang matandang babae. Buhok na puti at mahaba. Ang mga mata ay hindi katulad ng inaasahan ko. Hindi ito ang mga matang puno ng kasamaan. Ito ay mga matang pagod at malungkot. Ika ni Aling Trining, hinubad ang pananaw sa akin. Anak ni Karing ang nagpadala sa'yo ano? Nagulat ako. Ika ko. Hindi. Nag-iisa akong pumunta. Ngumiti siya. At hindi ito ang ngiting nakakatakot na ikinuwento ni Cardo. Ito ay ngiting may alam. Sambit ni Aling Trining. Banoon na lang ang pagsasabi niyon. Umupo ka. Umupo ako sa tapat niya. Matagal kaming nagtitigan. Pagkatapos nagsalita siya. Ika ni Aling Trining. Alam kong bakit ka nandito, Marco Ilostre. Hindi lang para sa lolo mo. Nandito ka dahil may listahan. At alam mo may pangalan sa listahang yun na hindi mo matanggap. Nanlamig ako. Tanong ko, mahinahon.
Anong pangalan? Tumingin siya sa akin ng matagal. Nagpatuloy siya bago pa man ako makasagot. Ika ni Aling Trining, hindi ako ang kaaway mo bata, ngunit hindi kita mapagkakatiwalaan ng lahat ngayon. Bumalik ka 3 araw at magdala ka ng isang bagay na naiwan sa iyo ng iyong lola. Tanong ko, anong bagay? Tumayo siya, hudyat na tapos na ang usapan. Sambit ni Aling Trining, malalaman mo kung tunay na apo ka ng babaeng yun. Malalaman mo. Lumabas ako ng bahay na mas maraming tanong kaysa pumasok ako. Ang pangalan ko sa listahan. Nang bumalik ako sa bahay, naghanap ako. Ang lumang baol ni Lola Sela. Nandoon pa rin ito sa ilalim ng kama sa lumang kwarto. Itim na kahoy, may tansong kandado. Laging nakasara nung buhay pa siya. Lagi kong tinatanong kung ano ang nasa loob. Lagi siyang umingiti at nagsasabi, para sa tamang panahon, apo. Kinuha ko ang baol, wala na ang kandado. Nalaglag na siguro sa panahon. Dahan-dahan kong binuksan. Sa loob, mga lumang litrato, sulat, isang kwintas na may krus, at sa pinakailalim, isang maliit na kahon na gawa sa niyog, nakatali ng pulang sinulid. Kinuha ko ang kahon, mabigat para sa sukat nito. Binuksan ko. Sa loob ay isang maliit na piraso ng tela, kulay puti, may nakasulat na mga salita sa wikang hindi ko naiintindihan. At isang maliit na bato, itim, makinis, parang buhay ang kislap. At isang sulat. Sulat ni Lola Sela. Binasa ko ng dahan-dahan. Marco, kung binabasa mo ito, nangangahulugang dumating na ang panahon na pinag-usapan namin ng iyong lolo. Hindi kami basta-basta mga tao ng baryo na ito. Matagal na kaming nagbabantay. Matagal na kaming nag-iingat ng isang kasunduan na hindi dapat masira. Ang mangkukulam na kilala ng lahat bilang Aling Trining, hindi siya ang banta. Siya ang nagbabantay. Ngunit may isa pang mas matanda, mas makapangyarihan na nagnanais na sirain ang kasunduan. Ang bato sa kahon na ito, pangalagaan mo. Huwag mo itong ibigay kahit kanino. Maliban sa babaeng mapagkakatiwalaan mo ng buo, ang puso. Mahal kita, apo. Ikaw ang pinili namin. Ikaw ang magtatapos nito. Ibinaba ko ang sulat. Matagal akong nakaupo sa sahig. Hawak ang maliit na kahon. Ika ko sa sarili. Lola, ano ang ginagawa ninyo sa akin? Ginagabihan, ikinuwento ko kay Cardo ang lahat. Hindi siya nagulat. Tanong ko na naiinis. Alam mo ba ito? Ika ni Cardo, mahinahon. Sinala ko kaya hindi ako pumigil sa iyo ng buong puso nang sabihin mong pupunta ka kay Aling Trining. Kailangan mong malaman. Ika ko. Cardo, anong kasunduan ang tinutukoy ng sulat na ito? Buntong hininga ni Cardo. Wika ni Cardo. Bawat henerasyon ng pamilyang Ilostre, may isa sa inyo na pinili. Tagapagtanggol ng baryo. Hindi ninyo ito pinipili, pero pinipili kayo. Ika ko. At kung ayaw ko, tumingin siya sa akin. Sambit ni Cardo. Hindi nagtatanong ng gusto ang mga ganitong bagay, Marco. 5 na ang mga gabi mula nang tumating ako. 2 na lang bago ang piyesta. At sa bawat gabi, lumalala ang pakiramdam sa baryo. Isang umaga may bago na namang balita. Si Mang Pepe, ang lalaking nakakita kay Aling Trining sa hardin, ay natagpuan sa harap ng kanyang bahay, nakaupo sa lupa, nakatingin sa wala. Hindi patay, pero hindi rin buhay sa ganap na paraan.
Ang mga mata ay bukas pero walang kinikilala. Ang mga labi ay gumagalaw pero walang tunog na lumalabas. At sa kanyang mga kamay may mga bakas na mga kuko, hindi galing sa iba, galing sa sarili niya. Pumunta ako kay Elena. Andoon siya sa bahay nila, naghahanda ng pagkain. Na makita niya ang mukha ko, agad siyang huminto. Ika ni Elena, "Narinig mo na ang tungkol kay Mang Pepe?" Ika ko, pumasok sa loob ng bahay nila. "Elena, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat. Tungkol sa iyong nanay, tungkol sa kasunduan, tungkol sa lahat." Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ginagawa. Umupo, tumingin siya sa akin. Wika ni Elena, "Ang nanay ko at si Aling Trining magkasamang nag-aral ng sining ng pagtanggol ng baryo. Para sa lahat ng tao, mangkukulam sila. Para sa iilan, sila ang nagpapanatiling ligtas ang San Isidro." Nakinig akong mabuti. Nagpatuloy si Elena. "Pero may isa pa, isang mas matanda. Si Barang. Hindi yan pangalan. Titulo yun. Ang pinakamataas na mangkukulam at ang kasalukuyang Barang ay nagnanais ng tawid. Isang buhay na ibibigay sa kanya ng baryo tuwing piyesta para mas mapanatili ang kanyang kapangyarihan." Ika ko, "Kaya ang mga nawawala?" Tumango si Elena. Sambit ni Elena, "Hindi namamatay, kinukuha, ginagamit." Tanong ko, mahinahon, "At ang pangalan ko sa listahan?" Tumingin siya sa akin ng tuwiran. Ika ni Elena, "Ang Barang ay pumipili ng pinakamakapangyarihang tao sa baryo at ang dugong ilostre, ang dugo ng mga tagapagtanggol, ang pinakamakapangyarihan sa lahat." Kinuha ko ang maliit na kahon mula sa bulsa ko. Inilagay ko sa mesa sa pagitan namin. Nakita niya ito at sa kanyang mukha, isang emosyon na hindi ko agad mapangalanan. Pagkatapos, nakilala ko yun. "Pag-asa," sambit ni Elena, bulong. "Naiwan ito ni Lola Sela sa'yo?" Ika ko, "Sinabi niya na ibibigay ko ito sa babaeng mapagkakatiwalaan ko ng buo ang puso." Nagtitigan kami. Ika ni Elena, dahan-dahan, "Marco, malaki ang responsibilidad ng bato na yan." Ika ko, "Alam ko, kaya nga ikaw ang binibigyan ko." Isang araw na lang, nagpulong kami ni Elena, si Cardo, at si Aling Trining sa bahay ng matanda. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Elena at si Aling Trining na magkaharap at sa pagitan nila isang bagay na parang matagal nang naghihintay na magaganap. Ika ni Aling Trining, tumingin kay Elena, "Anak ni Karing." Ika ni Elena, mahinahon. "Opo," sambit ni Aling Trining. "Magaling ang iyong ina, kahihiyan kung ang anak niya ay hindi." Hindi ito puri, hindi ito insulto. Ito ay pahayag lamang, katotohanan na ibinabasa sa mesa. Ipinaliwanag ni Aling Trining ang plano. Ika ni Aling Trining, "Ang Barang ay darating sa gabi ng piyesta. Hindi siya lalapit ng tuwirang kapag may naghihintay. Matanda at matalino siya. Kailangan nating ihatid ang laban sa kanya." Tanong ni Cardo, natatakot, "Paano?" Ika ni Aling Trining, "Ang bato ni Lola Sela, tinatawag iyang bato ng pagbabalik. Ang sinong mang hawak nito ay hindi maaaring kunin ng Barang. Ngunit ang kapangyarihan nito ay mas malakas kung dalawa ang nagtatangan. Isa sa dugo ng Elostre, isa sa dugo ng mga tagapagtanggol." Tumingin si Aling Trining sa akin at kay Elena. Nagpatuloy siya, "Kayong dalawa." Nang gabi ng araw na yon, nag-iisa akong lumabas sa likod ng bahay. Nakaupo ako sa lupa, nakatingin sa langit.
Narinig ko ang mga hakbang sa likod ko. Si Elena. Umupo siya sa tabi ko. Hindi nagtatanong. Hindi nag-aalok ng salita. Nandoon lang siya. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, ika ko, Elena, natatakot ako. Ika ni Elena, tahimik. Alam ko. Ika ko. Hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay noon. Sambit ni Elena. Marami sa atin ang hindi naniniwala hanggang sa kailangan nating maniwala. Tumingin ako sa kanya. Ika ko. Kung may mangyari sa akin bukas. Hinarangan niya ako. Wika ni Elena, matatag. Wala ang mangyayari sa'yo. Nandito ako. Hindi ko alam kung kailan niya kinuha ang aking kamay o kung kailan ko kinuha ang kanya. Pero nandoon kami sa ilalim ng gabi ng San Isidro. Hawak ang isa't isa. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako, hindi ako natatakot. Dumating ang piyesta ng baryo San Isidro. Sa labas, may musika, may mga ilaw, may tawanan ng mga bata at amoy ng inihaw. Sa loob ng baryo, sa ilalim ng lahat ng kasiyahan, isang bagay na naghihintay. 9:00 ng gabi, sinimulan na naming iposisyon ang lahat. Si Aling Trining ay nasa kanyang bahay, nagdarasal, nagpapalago ng proteksyon sa paligid ng baryo. Si Cardo ay kasama ang mga kamag-anak, pinapanatiling ligtas ang lahat sa loob ng mga bahay. Ako at si Elena nanatili sa gitna ng baryo, sa plaza, sa harap ng lumang simbahan. Hawak ko ang bato sa aking kanan. Hawak ni Elena ang bato sa kanyang kaliwa. Magkahawak kamay kami at sa pagitan ng aming mga palad, ang bato ay mainit. 12:00 ng hating gabi, nagbago ang hangin. Malamig bigla, parang nawala ang lahat ng init ng gabi sa isang kisap mata. Tumigil ang musika sa malayo, hindi dahil may nag-off ng speaker. Tumigil lang, parang sinabing tumigil. Ika ko, mababa. Nandito na siya. Tumango si Elena, hindi lumingon sa akin. Sa dulo ng kalsada, sa pinakamadilim na sulok ng plaza, may gumagalaw. Hindi malinaw ang hugis, hindi tao, hindi hayop, parang anino ng isang bagay na mas malaki kaysa makikita. Nagsalita ito at ang boses ay hindi isang boses, maraming boses, lahat sabay, lahat pamilyar, mga boses ng mga taong nawala, si Mang Celso, si Ate Rosing, si Totoy. Wika ng barang, Elostre, matagal na kitang hinihintay. Ika ko, matatag. Nandito na ako, pero hindi mo makukuha ang gusto mo. Tawa ng barang, malalim. Ang bato? Alam ko ang bato. Maraming henerasyon na itong ginamit laban sa akin. Hindi pa ito nakakagana. Sambit ni Elena, matatag. Ngayon, gagana na. Pinisil niya ang aking kamay ng mahigpit. Pinisil ko rin ang kanya. At ang bato, mainit, buhay, puno ng lahat ng dugo at pagmamahal na nagdala dito ay nagliwanag. Hindi ako marunong sa kulam. Hindi ako nagsanay. Hindi ako nagbasa. Hindi ako handa. Pero may isang bagay na hindi kailangan ng pagsasanay. Ang puso. Ang liwanag ng bato ay kumalat mula sa aming mga kamay. Hindi ito kulay puti, hindi kulay ginto. Ito ay kulay ng umaga, yung liwanag bago sumikat ang araw. Nang ang langit ay kulay abo at rosas pula ng sabay-sabay. Napaatras ang barang. Wika ng barang, nagagalit na. Hindi kaya ng 2 batang yan. Ika ni Elena. Ang boses ay iba, mas malalim,
Parang may kasamang ibang boses. Hindi lang kami! Sa sandaling yon, naramdaman ko ang lahat ng nauna sa amin. Ang lolo ko, ang lola ko, ang mga henerasyong nagbantay ng baryo na ito bago pa man kami ipinanganak. Lahat sila ay nandoon. Hindi sa anyo, hindi sa katawan, sa dugo, sa memorya, sa bato na hawak namin. Ika ko, narinig ko ang sariling boses ko na parang hindi ko lang iyon. Ibalik mo sila, lahat ng kinuha mo, at umalis ka sa lugar na ito, magpakailanman. Natigil ang barang, parang nagdadamot ng sagot. Pagkatapos isang malakas na sigaw, hindi galing sa barang, galing sa mga boses ng mga nawala. Si Mang Celso, si Ate Rosing, si Totoy, na parang nakikipaglaban mula sa loob. At ang barang, ang anino, ang makapangyarihang kulam ay nagsimulang gumuho. Sambit ni Elena, hindi humihinto. Huwag bitawan ang kamay ko. Ika ko. Hindi. Sa loob ng ilang minuto na para bang ilang oras na natapos ang lahat, nawala ang anino, bumalik ang hangin, mainit ulit, mabango ulit. At sa plaza ng Barrio San Isidro, 3 figura ang lumabas sa dilim. Si Mang Celso, matanda, nalilito, pero buhay. Si Ate Rosing, nanginginig, umiiyak, pero nandoon. Si Tutoy, bata pa rin, naghahanap ng ina niya sa kanyang mga mata. Bitaw ko ang bato. Bumagsak ito sa lupa at nang tumama sa lupa, nagwasak ito sa abo. Ginawa na nito ang trabaho nito, ginawa na rin namin. Lumuhod ako sa lupa, pagod, hindi makapagsalita. Naramdaman ko ang kamay ni Elena sa aking balikat. Ika ni Elena, mahinahon. Tapos na. Kinabukasan ng piyesta, nagising ang Barrio San Isidro na parang bago. Mahirap ipaliwanag ang pakiramdam ng isang lugar pagkatapos ng matagal na takot. Ang mga pintuan bukas na. Ang mga bata naglalaro na sa kalsada. Ang mga ilaw mas maliwanag. Nagising akong late, halos tanghali na. Pagod ang katawan. Pagod ang lahat. Pababa ako ng hagdan at nandoon na si Cardo sa sala. May hawak na kape. Ngumingiti. Ika ni Cardo. Buhay ka pa? Ika ko. Salamat sa observation. Tawa niya. Ang tunay na tawa ni Cardo na hindi ko narinig mula nang dumating ako. Sambit ni Cardo. Bumalik na sila, Marco. Si Mang Celso. Si Ate Rosing. Si Totoy. Nandun na sila sa mga pamilya nila ngayon. Hindi pa lahat ay naiintindihan. Pero nandun na sila. Pumunta ako kay Aling Trining ng hapon. Nandoon siya sa hardin, nagdidilig ng mga halaman. Parang wala lang nangyari. Parang ordinaryong hapon. Nakita niya akong lumapit. Ika ni Aling Trining. Hindi huminto sa pagdidilig. Maayos na ang lahat. Ika ko. Salamat po. Tumigil siya. Tumingin siya sa akin. Sambit ni Aling Trining. Hindi sa akin ang pasasalamat. Sa lolo at lola mo. Sa lahat ng ilostre na nagbantay bago ka pa. Ikaw ay nagawa mo lang ang trabahong matagal na inihahanda para sa iyo. Ika ko. Hindi ko po uulitin, no? Tapos na? Ngumiti siya at sa una pagkakataon, isang tunay na ngiti, mainit, matanda, para ng isang lola. Wika ni Aling Trining. Ikaw na ang magpapasya sa susunod mong gagawin, Marco. Ang kasunduan, tapos na. Malaya ka na. Malaya. Ang salitang yon ay lumabas mula sa bibig niya ng parang regalo. 10 taon akong lumayo sa baryo na ito. 10 taon na pag-iwas sa isang bagay na hindi ko pa noon naiintindihan. At ngayon, malaya na.
Isang linggo pagkatapos ng piyesta, dumating ang araw ng aking pag-alis. Oo, yun ang akala ko. Nakapak na ang bag ko. Nakatayo ako sa harap ng lumang bahay ng pamilya. Ang bahay na kinalakihan ko, ang bahay na iniwan ko, ang bahay na naging bahagi ng lahat na nangyari. Nandoon si Cardo sa tabi ko. Ika ni Cardo, mahinahon. Aalis ka na? Ika ko. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Sandali siyang tumigil, sambit ni Cardo. Mayroon kang dahilan para manatili. Ika ko, hindi siya tiningnan. Cardo. Ika ni Cardo. Hindi ko tinutukoy ang baryo, Marco. Alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Pumunta ako kay Elena bago umalis. Nandoon siya sa harap ng bahay nila. Parang hinihintay ako. O baka hindi niya inaasahan na darating ako. Pero hindi rin siya nagulat. Nagtitigan kami sa gate ng bahay nila. Ika ko. Aalis na ako. Ika ni Elena. Alam ko. Tanong ko. Elena, ano tayo? Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos, wika ni Elena. Ano ang gusto mo na tayo? Ang tanong na yon, 10 taon na akong umiwas sa mga bagay na nakatali sa lugar na ito. 10 taon ng kalayaan. Unang pag-aakalang kalayaan. At ngayon, nakatayo ako sa harap ng isang babaeng hawak ang kalahati ng bato na nagpanatiling ligtas ang baryo na ito. Isang babaeng nandoon sa pinakamadilim na sandali at hindi umalis. Ika ko sa wakas. Ayoko nang lumayo. Matagal na akong lumayo. At ngayon lang napagtanto ko na ang mga bagay na iniwan ko dito. Yun pala ang mga bagay na hinahanap ko sa Maynila. Tumingin si Elena sa akin. Tanong niya, mahinahon. Mananatili ka? Ika ko. Kung gusto mo akong manatili. Hindi siya agad sumagot, pero ang ngiting unti-unting lumabas sa kanyang mukha ay sapat na sagot. Sambit ni Elena. Matagal na akong nandito, Marco. At matagal ko nang hinihintay ang isang taong may sapat na dahilan para manatili rin. Nanatili ako. Hindi ito desisyon na ginawa ko ng isang gabi. Ginawa ko ito ng isa-isa. Isang araw, isang linggo, isang buwan. Tinawagan ko ang boss ko sa Maynila. Sinabi ko na ang tungkol sa remote work. Posible naman, matagal na kaming gumagawa ng ganoon pagkatapos ng pandemya. Tinanggap niya, hindi niya lubos na naiintindihan, pero tinanggap niya. Tinawagan ko ang mga kaibigan ko sa Maynila. Natawa sila, nagtaka, nagtatanong kung okay ako. Sagot ko sa lahat. Hindi ko pa nararamdamang ganito ang okay sa matagal na panahon. Ang baryo ay nagbago rin pagkatapos ng piyesta. Dahan-dahan pero nagbago. Si Mang Celso at ang pamilya niya ay muli na ngayong nakikita sa palengke. Mas tahimik sila kaysa dati. May mga bagay na hindi pa nila masalita pero nandun sila. Buhay, pagkasama. Si Totoy ay bumalik sa paaralan. Sinasabi ng guro niya na mas tahimik siya ngayon pero ngumingiti pa rin at yun ang pinakamahalaga. Si Aling Trining isang umaga, nagdala siya ng pagkain sa aming pintuan. Walang salitang kasamang yon basta nandoon ang pagkain. Yun lang ang kailangan. Isang hapon, 3 buwan pagkatapos ng piyesta, pumunta ako sa sementeryo. Dinalhan ko ng bulaklak ang puntod ni Lolo Andres at Lola Sela. Nakatayo ako sa pagitan ng dalawa nilang puntod at nagsalita ako ng walang hiya nang parang naririnig nila. Ika ko, Lolo, Lola, nandito na ako at sa pagkakataong ito, hindi na ako aalis. Dumating si Elena pagkatapos. Magkasama kaming magsisimba sa baryo.
Magkakain kami sa tapsihan. Yun na ang gawain namin tuwing linggo. At pagkatapos maglalakad kami sa paligid ng baryo. Ang baryo na nagpalaki sa akin. Ang baryo na pinalayuan ko. Ang baryo na nagbabalik sa akin. Habang naglalakad kami, isang linggo ng hapon, nagsalita si Elena. Ika ni Elena, "Marco, masaya ka ba?" Tumingin ako sa kanya, sa kanyang likod. Ang baryo, ang mga niyog, ang langit ng Quezon na kahit saan ay walang katulad ang ganda. Ika ko walang pag-aatubili. "Oo, sa unang pagkakataon. Matagal na panahon. Oo naman." Ngumiti siya, sambit na Elena. "Maganda yon." Ika ko, ngumiti rin. "Maganda nga." Hindi masalaysay ang lahat na nangyari sa Barrio San Isidro sa isang kwento. May mga bagay na nanatiling lihim, hindi dahil kailangan itong itago, kundi dahil may mga katotohanang mas malalim kaysa sa salita. Pero ito ang alam ko, may mga lugar na hindi ka binabalik, binabawi ka. 10 taon akong lumayo at sa pagbabawi sa akin ng lugar na ito, sa lahat ng takot at pagod at laban at pagmamahal na dumating kasabay noon, nahanap ko ang isang bagay na hindi ko alam na hinahanap ko. Tahanan. Ika ni Marco sa katapusan, sa sarili niya, habang naglalakad sa baryo ng kanyang pagkabata. Umuwi ako para sa libing ng lolo ko, pero nananatili ako para sa buhay ko.